Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na isinisiga ng mga pulis mula sa labas ng kwarto 307. Pilit nilang kinakalampag ang lumang pintuan ng motel. Ngunit sa loob ng makipot at madilim na kwartong iyon, ang tanging maririnig ay ang panahoy ng mga inosenteng bata at ang nakakilabot na tunok ng patak ng dugo sa sahig. 4 na minuto. 4 na minuto nang nakatayo ang mapulis sa labas simula nang dumating sila sa mismong pinangyarihan ng krimen. 4 na minutong nag-aagaw buhay ang isang 14 anyos na batang lalaki na ang tanging kasalanan lamang ay ang subukang iligtas ang buhay ang mga kaibigan niya. Bakit hindi sinira ng mga pulis ang pinto? Bakit hinayaan nilang mangyari ang isang walang awang masaker habang nasa kabilang dulo lamang silang pader? At ang pinakamasakit sa lahat, bakit pinalabas ng mundo na ang mga biktima pa ang may kasalanan? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang walang awang pagpatay. Ito ay isang sugat na hanggang ngayon ay hindi naghihilom sa pusong ang isang pamilya. Isang pamilyang ninakawan hindi lamang ng isang anak na nag-iisang biyaya ng kanilang buhay, kundi pati na rin ng karapatang magluksa ng payapa. Bumalik tayo sa umpisa. Disyembre. Napakalamig ng ihip ng hangin. Ngunit mas lalamig pa ang takbo ng dugo sa inyong mga ugat kung malalaman ninyo kung paano nagsimula ang bangungot na ito. Si Pacho ay 26 na taong gulang. Sa panlabas, isa lamang siyang ordinaryong binata, ngunit sa likod ng kanyang nga mata ay nagtatago ang isang halimaw na uhaw sa pagkontrol at pananakit. Hindi na siya bago sa loob ng kulungan. 2 beses na siyang nahatulan dahil sa pang-abuso ng menor de edad. Isa siyang batikang kriminal na alam kung paano paikutin ang batas at kung paano biktimahin ang mga kabataang madaling matakot at madaling manipulahin. Sa panahong iyon, siya ay nasa ilalim ng tinatawag na probation o pagsubaybaying batas. Ibig sabihin, kahit isang maliit na pagkakamali, maaari siyang ibalik sa selda, pero tila bulag ang batas. Bandang 11:00 umaga, bago pa man mangyari ang trahedya sa motel, isang nagmamadali at nanginginig na babae ang tumakbo papasok sa isang kalapit na barangay hall. Wala siyang suot na makapal na jacket kahit napakalamig ng panahon, manipis na damit lamang ang nakabalot sa kanyang katawan. Nanlalaki ang kanyang nga mata habang nagtatago sa likod ng isang empleyado ng barangay. Tulong, parang awan niyo na, tulungan niyo ako, pakiusap niya. Ang babaeng ito ay ang mismong nobya ni Pacho. Ilang buwan na siyang biktima ng pananakit at pang-abusong lalaki. Nang umagang iyon, naglakas loob siyang sabihin kay Pacho na tapos na sila, na gusto na niyang makipag-iwalay. Sa halip na magalit ng sumisigaw, tahimik na lumabas ng bahay si Pacho. Pagbalik niya, may dala na siyang mabagong biling kutsilyo, uling at alak. Tahimik niyang binuksan ang balot ng isang matalim na kutsilyo at itinutok ito sa nobya. Halika rito, bulong nito na may kasamang pananakot na magpapatindig sa balahibo ng sinuman. Sa sobrang takot, iniwan ng babae ang lahat, maging ang kanyang cellphone, at patakbong lumabas ng bahay para huminging sa klolo. Dito na nagsimula ang isang sayer ng kakapabayan na naktulot na pagkamatay na isang innocent. Nang malaman ni Pacho na nakatakas ang kanyang nobya at huminging tulong, gumawa siya ng isang napakatalinong hakbang. Isang hakbang ng isang kriminal na kabisado na ang galaw ng mga autoridad. Siya mismo ang tumawag sa mga pulis. Sinabi niya na nagkaroon lamang daw sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang nobya, na plano sana nilang mag-camping at nagulat lamang daw ang babae kaya ito tumakbo. Para mas maging kapanipaniwala ang kanyang kasinungalingan, dumaan pa siya sa isang bilihan ng karne at bumili ng pangbarbeke, saka siya naglakad papunta sa mismong presinto ng pulisya upang sumuko kunwari. Humarap siya sa mga pulis. May dala siyang karne. Kalmado. Mukhang inosenteng lalaki na nagkaproblema lang sa relasyon. At ang mga pulis, naniwala sila. Hindi ba dapat ay sinuri nila ang background ni Pacho kung ginawa lang sana nila ang kanilang trabaho? Nakita sana nila sa kanilang computer na ang lalaking nasa harapan nila ay may kasaysayan ng pang-aabuso sa mga bata at kasalukuyang nasa ilalim ng probation. Kung inisip lang sana nila na ang isang kaso ang pagbabanta gamit ang patalim ay isang seryosong senyales ang panganib, hindi sana nila siya pinakawalan. Ngunit dahil nakita nilang kalmado, ito at mismong nagpunta sa presinto, itinuring lamang nilang isang simpleng away makasintahan ang nangyari. Pinauwi nila ang halimaw. Para kay Pacho, ang pagpapalaya sa kanyang mga pulis ay isang senyales.
isang patunay na kaya niyang paikutin ang batas, na walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Ngunit ang galit sa loob niya ay hindi nawala. Ang kanyang plano na manakit ay hindi natuloy sa kanyang nobya, kaya kailangan niyang humanap ng ibang mapagbubuntungan ng kanyang nag-aapoy na put. Kailangan niya ng bago at mas madaling biktima mula sa presintong pulisya. 10 minuto lamang ang nilakad ni Pacho at narating niya ang isang lumang motel. Pumasok siya at dumiretso sa counter. May bakante pa ba kayo? Mahina ang tuhod ko. Pakibigyan niyo ako ng kwarto sa 3rd floor. Siguraduhin ninyong sa 3rd floor, sabi niya sa nagbabantay. Kinuha niya ang susingang kwarto 307. Pagkatapos, muli siyang lumabas at pumunta sa isang malapit na hardware at grocery. Dito, malamig ang kanyang pawis at seryoso ang kanyang mukha habang namimili. Kumuha siyang bagong kutsilyo, gunting, isang martilyo, mga screwdriver, at ilang boteng alak. Ipinasok niya ang lahat ng ito sa isang itim na plastic bag. Pagbalik niya sa motel, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Umupo siya sa dulong kama, inilabas ang kanyang cellphone, at binuksan ang isang chat application. May isang numero siyang kanina papilit tinatawagan ngunit hindi sumasagot. Ito ay ang numero ni Bella, isang 14 anyos na dalagita na matagal na niyang tinatakot at minamanipula. Kung alam lang sana ng pulis ang ginagawa niya noong maoras na iyon. Kung alam lang sana ng mga inosenteng bata na naglalaro lamang sa kalapit na bilyaran at kantahan na ang kanilang mabuhay ay malapit ng magbago magpakailanman. Sa mga oras na iyon, patuloy ang pagring ng telepono ni Bella. Ano kaya ang mangyayari kung sasagutin ng inosenteng dalagita ang tawag ng isang lalaking may hawak na martilyo at patalimsalop ng isang saradong kwarto? Patuloy ang pagtunog ng telepono. Matalim, sunod-sunod, at parang nagbabanta. Sa loob ngang isang maingay na kantahan kung saan nagkakasayahan ang makabataan, nakaupo si Bella sa isang sulo. 14 anyos pa lamang siya, habang ang kanyang kaibigan ay nagtatawanan at nagdiriwang dahil tapos na ang kanilang mapagsusulit sa eskwelahan. Si Bella ay namumutla. Nakatitig lamang siya sa umiilaw na screen ng kanyang telepono. Alam niya kung sino ang tumatawag. Alam niya ang panganib na naghihintay kung sasagutin niya ito. At mas lalo niyang alam ang bangungot na darating kung patuloy niya itong babalewalain. Marahil ay tatanungin ninyo, paano napasok ng isang 26 na taong gulang na kriminal ang tahimik na mundo ng isang 14 anyos na bata? Paano nagkaroon ng ugnayan ang isang inosente at ang isang halimaw? Nagsimula ang lahat sa isang laro ng kasinungalingan sa internet. Ilang buwan bago ang araw na iyon, nakilala ni Bella si Pacho sa isang pampublikong grupo sa internet. Nagpakilala ang lalaki bilang isang 19 na taong gulang na binata. Mabait, maunawain, at laging nandiyan para makinig sa makwento niya, isang batang nakahanap ng atensyon. Unti-unti, nakuha ni Pacho ang tiwala ni Bella. Ngunit nang malaman ng bata ang totoong edad at pagkataong lalaki, huli na ang lahat. Hawa na ni Pacho ang kanyang masikreto, ang kanyang personal na impormasyon, at ang kanyang takot. Ito ang sandatang kriminal na katulad ni Pacho. Sila ay ma-eksperto sa pag-aaral ng kahinaan ng kanilang mga biktima. Alam nilang ang isang 14 anyos na bata ay madaling takutin, at higit sa lahat, kabisado nila kung paano mag-isip ang ating lipunan. Alam nilang kapag ang isang bata ay nadawit sa isang matandang lalaki, ang unang huhusgahan ng matao ay ang mismong bata. Sasabihin ng iba, malandi kasi, o kaya ay, bakit kasi nakikipag-usap sa hindi kilala sa internet? Ang matinding panghuhusgang, ito nga lipunan ang nagsisilbing pinakamalaking pader na pumipigil sa mga biktima na huminging tulong. Sa isip ni Bella, kung magsusumbong siya sa kanyang magulang o sa pulis, baka siya pa ang pagalitan. Baka masira ang pangalan ng kanyang pamilya. Kaya mas pinili niyang kimkimin ang takot. Mas pinili niyang harapin ng mag-isa ang demonyong patuloy na sumisira sa kanyang isipan. Paano nga ba hinahatulan nga ating sistema ang mga ganitong klaseng tao? Minsan, kapag naharap sila sa hukuman, nakakaisip pa ang sistemang paraan upang pagaangin ang kanilang sentensya. Sasabihin na may pananagutan din ang biktima dahil kusang sumama ito. Ang ganitong mabutas sa batas ang napapalakas ng loob ng mga tulad ni Pacho. Nararamdaman nilang kaya nilang paikutin ang mundo ng walang mabigat na parusa. Ngunit sa araw na iyon, Disyembre 4, hindi na makapaghihintay ang demonyo. Nang mapansin ni Pacho na sadyang hindi sinasagot ni Bella ang kanyang matawag, nagbago ang kanyang diskarte.
Tinawagan niya ang kaibigan nitong si Elena na kasama rin ni Bella sa kantahan. Nang sagutin ni Elena ang telepono, narinig niya ang isang malamig at nagbabantang boses. Pumunta kayo rito sa motel. Ngayon din. Kapag hindi kayo dumating bago mag-alas 3, may mangyayaring masama kay Bella. Ikalat ko ang lahat ng alam ko. Sisirain ko ang buhay niya. Napatayo si Elena. Namuo ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Bella na nui nakayuko na at walang patid ang pagiyak sa sobrang takot. Walang magawa ang dalawang batang babae. Pakiramdam nila ay wala silang takas. Sa murang isipan, inisip nilang kung pupunta sila at makikiusap ng personal. Baka sakaling tigilan na sila ang lalaki. Baka madaan sa maayos na usapan. Isang napakamaling akala na magbubuwis ng maraming buhay. Habang nag-ayos sila para umalis ng nagmamadali, napansin ni Siu ang kakaibang kilos ng dalawa. Si Siu ay 15 taong gulang, ang nobyo ni Bella. Isa siyang batang masiyahin, mapagmahal sa kanyang pamilya at laging handang tumulong sa kanyang makaibigan tuwing may problema. Nang tanungin niya kung saan sila pupunta at bakit sila umiyak, napilitang umamin ang mga babae. May isang lalaki raw na nagbabanta sa kanila at kailangan nilang puntahan sa isang motel upang makiusap. Hindi pumayag si Siu na umalis silang walang kasama o walang proteksyon. Bilang isang nobyo, naramdaman niya ang matinding pangangailangan na iligtas si Bella sa kapahamakan. Kung may mangyari sa inyo, tawagan niyo agad ako. Ako mismo ang pupunta diyan para iligtas kayo, maring bilin ni Siu. Hindi niya alam, at hindi rin alam ng kanyang nag-aalalang mamagulang, na ang pangakong ito ang magiging huling sumpa na bibitawan niya sa kanyang buong buhay. Tuluyang lumabas ng kantahan sina Bella at Elena. Malamig ang ihip ngangin ngunit mas malamig ang pakiramdam na gumagapang sa kanilang mga gulugod. Bawat pagtibok ng kanilang puso ay parang tunong ng tambol na nagbabadiyang ang kamatayan. Bawat hakbang patungo sa motel ay parang pahakbang patungo sa sarili nilang libingan. Dahil sa labis na takot, tinawag nila ang dalawa pa nilang kaibigang babae para sumama. Umaasang kapag marami sila, hindi sila kayang saktan ng lalaki. Nang makarating ang 4 na batang babae sa labas ng motel, lumingalinga sila. Inasahan nilang sasalubungin sila ni Pacho sa pintuan o maghihintay sa lobby. Ngunit wala siya roon, tahimik ang paligid. Sa oras na iyon, kung babalikan ang makuhang security camera sa kalsada, makikita ang isang nakakapanindik balahibong tagpo. Si Pacho ay hindi naghihintay sa loob ng motel. Nakatayo siya sa isang madilim na eskinita sa kabilang gusali. Pinapanot niya ang pagdating ng bata. Katulad ng isang bihasang mangangaso na nag-abang sa kanyang mabiktima, inaral niya ang kanilang bawat kilos. Nang makita niyang 4 ang dumating, nagpasya siyang hindi niya makokontrol ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan niyang pahiwalayin ang grupo upang maging mas madali ang kanyang plano. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa dilim at nilapitan ang mga bata. Nanigas sa takot si Bella nang makita ang lalaking matagal na nagpapahirap sa kanyang isipan. Walang maraming salita, itinuro ni Pacho sina Bella at Elena gamit ang kanyang nanlilisik na mamata. Kayo lang ang sasama sa akin sa itaas. Malamig niyang utos. Maiwan kayo rito sa labas. Baling niya sa dalawang kaibigan na walang nagawa kundi ang tumingin ng may pag-alala. Sumunod sina Bella at Elena kay Pacho na parang mga tupang inaalay sa kamatayan. Pumasok sila sa pangunahing pinto ng motel. Walang nagtanong na bantay. Walang pumigil sa kanila kahit halatang takot na takot ang mga bata. Umakyat sila sa 3 palapag. Bawat hakbang sa hagdan ay parang pagbilangang nalalabi nilang mga segundo sa mundong ibabaw. Huminto sila sa tapat ng kwarto 307. Binuksan ni Pacho ang lumang pinto at puwersahang itinula sa loob si Bella. Humarap siya kay Elena. Dito ka lang sa labas. Maghintay ka diyan hanggang sa tawagin kita. Utos niya bago tuluyang isinara ang pinto ng malakas. Sa loob ng kwarto, naiwang mag-isa si Bella kasama ang kanyang pinakamalaking bangungot. Madilim at malamig ang silid. Tanging ang kaunting ilaw mula sa labas kang bintana ang nagbibigay ng liwanag. Umupo si Pacho sa gilid ng kama at walang kurap na tinitigan ang nanghihinang dalagita. At doon, sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabing kama, nakita ni Bella ang isang itim na plastic bag. Bahagyang nakabukas ang bunganga nito. Tumigil ang pahinga ni Bella nang mamataan niya ang nasa loob. Isang mabigat na bakal na martilyo, mga gunting, at isang mahaba, matalim, at bagong biling kutsilyo na tila naghihintay na lamang na mansahan ng sariwang dugo. Unti-unting inabot ni Paco ang plastic bag.
Ano ang gagawin mo kung nakakulong ka sa isang maliit na kwarto, walang matakbuhan, at ang halimaw sa harap mo ay dahan-dahang inilalabas ang kanyang mga sandata, habang unti-unting binabalot ng dilim at malamig na takot ang kwarto 307, isang binatilyo ang nagmamadaling tumatakbo sa mga kalsada ng siyudad. Si Siu kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Mino ay halos hindi na makahinga sa pagod, ngunit hindi sila tumigil. Bawat segundo ay mahalaga, bawat pagpatak ng oras ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Sa murang edad na 15, hindi pa sapat ang kanyang lakas upang harapin ang isang halimaw, ngunit ang pagmamahal at matinding pagnanais na iligtas ang kanyang nobya ang nagtulak sa kanya patungo sa panganib na hindi niya lubos na naunawaan. Sa mga oras ding iyon, sa loob ng motel, nagsimula na ang psikolohikal na laro ni Pacho. Hindi niya agad sinaktan si Bella. Mas gustong gatulat niya ang unti-unting pagdurok sa isipan ng kanilang biktima. Nakangiti si Pacho habang pinapanood ang nanginginig na dalagita. Kinuha niya ang boteng alak mula sa itim na plastic bag at binuksan ang nga ito. Sa pilitan niyang ipinainom ang matapang na alak kay Bella. Inumin mo ito kung ayaw mong magalit ako. Malamig niyang banta habang nilalaro ang patalim sa kanyang kabilang kamay. Wala pang karanasan si Bella sa pag-inom, ngunit dahil sa labis na takot na masaksak, ipinikit niya ang kanyang mata at nilunok ang mapait na likido. Habang umiiyak ang bata, nagsimulang makwento si Pacho. Nagimbento siyang magkasinungalingan upang mas lalong maghasik ng lagim. Ipinagmalaki niyang miyembro raw siyang isang malaking sindikato. Na marami na siyang napatay at walang sinuman ang makakabangga sa kanya. Hinubat niya ang kanyang pangitaas na damit, inilapit ang kutsilyo sa sarili niyang dibdib, at ginuhitan ng manipis na hiwa ang kanyang balat hanggang sa tumulo ang sarili niyang dugo. Tingnan mo ito. Wala akong pakialam sa sakit, at wala rin akong pakialam kung may mamatay ngayon, bulong niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Bella. Isang purong pagpapakitang ang kabaliwan na nagpalumpo sa buong pagkatao ng dalagita. Sa labas ng motel, nakarating na sina Siu at Mino. Ang unang bumungad sa kanila ay si Elena na nakatayo sa pasilyong ikatlong palapag, namumutla at halos hindi makapagsalita. Nasaan si Bella? Tanong ni Siu na may halong galit at matinding pag-alala. Nanginginih na itinuro ni Elena ang saradong pintong kwarto 307. Nasa loob siya. May dalang nga patalim ang lalaki. Humihikbing sagot ni Elena. Walang pag-alinlangan. Lumapit si Siu sa pinto. Isang 15 taong gulang na bata na handang isugal ang sariling buhay. Kumatok siya ng malakas. Pagkalipas ng ilang segundo, bumukas ang pinto. Bumungad sa kanila si Pacho. Nakangisi, hawak ang patalim, at tila inaasahan na ang pagdating ng mga tagapagligtas. Pumasok kayong tatlo, utos ngang halimaw. Pumasok sina Siu, Mino at Elena. Sumalubong sa kanila ang amoy nga ala, pawis, at bakal. Nakita ni Siu si Bella na nakaupo sa sahig. Umiyak at pilit na niyayakap ang sarili. Nang subukan ni Siu na lumapit sa kanyang nobya, mabilis na isinara ni Pacho ang pinto at inilagay ang lock. Ngayon 4 na inosenteng bata ang nakulong sa loob ng isang maliit na kwarto kasama ang isang kriminal na walang sinasanto. Pinaupo ni Pacho ang mga bata sa ibabaw ng kama, tulad ng ginawa niya kay Bella. Sa pilitan din niyang pinainom ng alak sina Siu at Mino. Wala silang magawa. Nakatutok ang kutsilyo sa kanila. Kahit na matapang si Siu, naisip niyang kailangan muna nilang sumunod upang makahanap ng tiempo na makatakas. Nakinig sila sa mawalang kwentang payo at pagmamayabang ni Pacho tungkol sa buhay. Sa loob ng 20 minuto, tila isa lamang itong kakaiba at nakakatakot na pag-usap. Akala ng mga bata, mananakot lang ang lalaki. Akala nila, makakawi pa sila. Ngunit may isang detalye ang hindi alam ng mga pulis at ng mga bata. Noong umagang iyon, matapos magbantang saksakin ni Pacho ang kanyang nobya, pinalaya siya nito ng tuluyan. Ipinadala ang nobya ang lahat ng gamit ni Pacho sa isang inupahang kwarto sa pamamagitan ng isang maliit na truk ng kargador. Dito na ipapakita ang isa na namang malaking pakukulang ng sistema. Ang lalaking ito ay nasa ilalim ng probation. Dapat ay alam ng gobyerno kung saan siya totoong nakatira. Dapat ay ipinagbigay alam ng mga pulis sa ahensya ng probation ang ginawang gulo ni Paco noong umaga. Kung nagawa lang sana nila ang simpleng komunikasyong ito, marahil ay hinuli na si Pacho bago pa siya makapasok sa motel. Nawala ang pangalawang pagkakataon na iligtas ang mga bata dahil sa kawalan ng pakialam nga nasa pwesto.
Bumalik tayo sa loop kwarto 307. Alas 4:55 hapon. Basag ang katahimikan nang biglang tumunog ang telepono ni Paco. Ang tumatawag ay ang kargador na nagdalan kanyang gagamit. Nang sagutin ito ni Paco at malaman na tuluyan na siyang itinapon ng kanyang nobya sa isang murang paupahan, nagbago ang ihip ng hangin. Ayon sa mga nakaligtas, matapos ibaba ni Paco ang tawag, matagal siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha na kanina ay nakangisi ay napalitan ng isang blanko ngunit nakakapasong ekspresyon. Nawala na ang huling bagay na nagwagnay sa kanya sa normal na buhay. Ang kanyang galit sa pagkabigo at pagka-reject ay umabot na sa sukdulan at ang mga batang nasa harapan niya ang magbabayad para rito. Dahan-dahang lumingon si Paco sa mga bata. Dumapa kayong lahat sa ibabawong kama, utos niya sa isang boses na walang bahid ng emosyon. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Siu. Alam niyang kapag dumapa sila, wala na silang kalaban-laban. Ngunit nang makita niya ang pag-angat ngang kamay ni Paco, hawak ang mabigat na martilyo, napilitan silang sumunod. Itinaas ni Paco ang martilyo, nakaasinta ng direkta sa ulo ni Siu. Isang malakas na pagampas ang pinakawalan ng halimaw. Sa isang kisap mata, gumalaw ang katapangan ni Siu. Iniharang niya ang kanyang braso upang salagin ang mabigat na bakal. Umalingaw-ngaw ang tuno ng pagkabalingang buto, ngunit naiwasan ni Siu ang tiyak na kamatayan mula sa martilyo. Ngunit hindi pa tapos si Paco. Bago pa man makasigaw sa sakit ang binatilyo, mabilis na ibinaba ni Paco ang martilyo at kinuha ang matalim na kutsilyo. Sa isang giglap, ibinaon niya ito sa leeg ni Siu. Bumulwak ang mainit na dugo. Napuno ng nakakabinging sigaw at pagmamakaawa ang kwarto 307. Nagkagulo ang nga bata. Sa kabila ng pagagos ng dugo mula sa kanyang lig, tumayo si Siu. Ginamit niya ang huling lakas ng kanyang katawan upang protektahan ang kanyang mga kaibigan at itulak sila patungo sa pinto. Tumakbo na kayo. Tumakbo sina Elena, Mino, at Bella patungo sa pintuan ng motel. Pilit nilang pinihit ang doorknob. Pinihit nila ng pinihit habang umaagos ang luha at dugo sa kanilang makamay. Ngunit habang unti-unting lumalapit sa kanila ang halimaw na may hawak na duguang patalim, isang nakapanlulumong katotohanan ang tumambat sa mga bata. Ang lumang pintuan ng kwarto 307 ay sira at hindi mabuksan mula sa loob. Buksan niyo ang pinto. Pulis ito. Buksan niyo. Umalingaw-ngaw ang malalakas na boses ng mga autoridad mula sa pasilyo nga ikatlong palapag. Katok sigaw at pilit na pagkalampag. Nasa labas na sila. Dumating ang tulong sa loob lamang ng 4 na minuto matapos matanggap ang tawag na Code Zero, ang pinakamataas at pinakakagyat na antas ng emergency. 4 na minuto. Napakabilis para sa isang pagresponde. Ngunit sa loob ng kwarto 307, ang 4 na minutong iyon ay katumbas ng habambuhay na paghihirap at ang tulong na nasa kabilang dulo lamang ng pader ay tila 1 milyang layo. Sa loob nakakagulo ang nga bata. Ang makamay nilang naliligo sa sarili nilang dugo at sa dugo ni Siu ay pilit na pinipihit ang doorknob ng pinto. Pihit ng pihit, hila ng hila, ngunit ayaw bumigay ng lumang seradura, sira ang pinto. Habang nanghihina si Siu dahil sa malalim na saksak sa kanyang lig, pilit niyang itinutulak ang kanyang mga kaibigan papalayo sa halimaw na nangangalang Paco. Sa kabilang bandang pinto, patuloy lamang ang mapulis sa paksiga. Wala silang ginawang hakbang upang sirayin ang pinto gamit ang puwersa. Hindi nila naisipang pabagsakin ito gamit ang kanilang mga balikat o paa. Hindi rin sila huminging ng master key sa may-ari ng motel sa ibaba na maaari sanang magbukas ng pinto sa loob ng ilang segundo. Nananawagan lamang sila sa mga biktimang nagagaw buhay na buksan ang pinto para sa kanila. Isang napakalaking kabalintunaan na ang naghihingalo pa ang inaasahang magliligtas sa mga tagapagligtas. Nang marinig ni Paco ang pag-ingay ng mga pulis sa labas, tumigil siya sa kanyang pananakit. Tila nawalan siyang gana, ngunit wala sa kanyang mamata ang kaba o takot sa mga autoridad. Para sa kanya, ang mga pulis ay hindi banta, kundi isang abala sa kanyang laro. Habang nagpupumilit ang mga bata sa pinto, naglakad si Paco patungo sa banyo. Kalmado siyang nahugas ng kamay. Kinuha niya ang kanyang lighter, ilang piraso ng sigarilyo at ang kanyang cellphone. Lumabas siyang banyo at tiningnan si Elena, ang isa sa mga batang babaeng nakatayo at nanginginig sa takot sinusubukang protektahan si Bella. Tiningnan siya ni Paco mula ulo hanggang paa at ngumisi, isang ngiting demonyo na hindi malilimutan ng dalagita habang buhay. Matapang ka,
Malamig na sabi ni Paco habang pinaglalaruan ang lighter sa kanyang kamay. Dahil sa tapang mo, bubuhayin kita. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, dahan-dahang naglakad si Paco patungo sa nakabukas na bintana ng kwarto 307. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan na gagamitin ng kapulisan upang pagtakpan ang kanilang kapabayaan. Ayon sa opisyal na ulat na inilabas ng mga pulis sa publiko at sa media, umupo raw si Paco sa pasimano ng bintana, nakaharap sa loob ng kwarto, at hinayaan ang sarili na mahulog patalikod. Pinalabas nilang isa itong desperadong pagpapakamatay. Ikinwento nila sa buong bansa na ang lalaking ito ay labis na nasaktan at nawalan ng pag-asa dahil hiniwalayan siyang kanyang nobya ng umagang iyon, na ang pagpatay at ang pagtalon niya ay resulta ne isang wasak na puso, isang trahedya ne pag-ibig. Ayon sa kanilang kwento, ngunit iba ang nakita ni Elena at ng mga batang nakaligtas. Iba ang katotohanang inilihim ng mga autoridad. Hindi tumalon patalikod si Paco na parang taong sumusuko na sa buhay. Nakita mismo nga bata kung paano siya umakyat sa pasimano, nakaharap sa labas at lumundag ng patiwarik na parang palaka. Hindi niya gustong tapusin ang kanyang buhay. Gusto niyang tumakas. Isa siyang batikang kriminal na nakulong na ng 2 beses at kabisado na ang pagtakas. Inisip niya siguro na ang ikatlong palapag ay sapat na taas lamang para makalundag sa kabilang gusali o sa isang ligtas na bahagi nga, ibaba ng hindi na mamatay. Ngunit nagkamali siyang tantya, nadulas siya, bumagsak, at nabali ang kanyang lig. Ang pagkamatay ni Paco ay hindi isang romantikong pagpapakamatay ang isang sawi sa pag-ibig. Ito ay isang aksidente ng isang duwag na kriminal na sumubok takasan ang kanyang mga kasalanan. Ngunit bakit piniling magsinungaling ng mga pulis? Bakit nila pinagpilitan ang kwentong pagpapakamatay? Dahil kung aminin nilang sinubukan nitong tumakas, mapipilitan silang sagutin ang mga mahihirap na tanong. Bakit hindi ninyo napigilan ang pagtakas? Bakit hinayaan ninyong bukas ang bintana? Bakit hindi ninyo sinira ang pinto kaagad kung lalabas ang katotohanan? Lilitaw ang buong kapabayaan ng kanilang hanay. Mula sa pagpapalaya kay Paco, noong umaga matapos nitong pagbantaan ang kanyang nobya gamit ang patalim, hanggang sa pagtayo lamang nila sa labas ng pinto habang may pinapatay sa loob ng motel. Ang kwento ng pagpapakamatay ang kanilang perpektong pananggalang mula sa galit ng publiko. Sa wakas, matapos ang ilang minuto ng pagdurusa, napihit din ni Elena ang sirang lock at bumukas ang pinto. Bumulaga sa mga pulis at sa mga paramediko ang isang makadurog pusong eksena. Ang kwarto ay nagmistulang katayan. Agad nilang dinaluhan ang nga bata, lalo na si Siu na nooy maputlang-maputla na at halos wala ng pulso dahil sa matinding pagagos ng dugo mula sa kanyang lig. Binuhat si Siu patungo sa ambulansya. Nang maoras na iyon, nakatanggap ng isang tawag ang mga magulang ni Siu. Isang tawag na kinatatakutan ng sinumang magulang. Sinabihan silang duguan ang kanilang anak at kasalukuyang isinusugod sa ospital. 20 minuto ang layo ng ospital mula sa kanilang bahay. 20 minutong walang tigil na pagdarasal, pangingini, at pagtangis ng mag-asawa. Huwag sana, Panginoon, huwag mong kunin ang aming anak. Paulit-ulit na dasal ng kanyang inahabang nakahawak ng mahigpit sa kamay ng kanyang asawa. Ngunit pagdating nila sa emergency room, sinalubong sila ngang malamig na mukha ng mga doktor. Wala na po siya. Ang tanging salitang narinig nila, pumanaw na ang kanilang anak, ang batang lalaking palaging nakangiti, ang batang laging nag-aalaga sa kanyang pamilya, ang batang walang ibang ginawa kundi iligtas ang buhay ng mga kaibigang nasa panganib ay pumanaw na, bumagsak sa sahi ang mag-asawa. Ang masigaw at hagulgol ngina ni Siu ay umalingaw-ngaw sa buong ospital, isang uring sakit na bumabaon sa kaluluwang sinumang makakarinig. Nawalan silang anak dahil sa kapabayaan ng sistemang dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila, pumanaw si Siu bilang isang bayani. Ngunit hindi iyan ang mababasa ng kanyang nga magulang sa mga pahayagan at sa internet kinabukasan. Sa paglipasang araw, lilitaw ang isang bagong uringang karahasan. Paano haharapin ng pamilya ang panibagong bangungot kung mismong ang lipunan at ang media na sana ay kakampi nila, ay gagamitin ang kamatayan ng kanilang anak upang magsulat ng makwentong punong kasinungalingan, paninisi, at panghuhusga. Kinabukasan, hindi araw ang sumikat para sa pamilya ni Siu, kundi isang panibagong uringang kadiliman. Sa ating lipunan, may 2 paraan upang patayin ang isang tao. Ang una ay ang pagkitil sa kanyang hininga gamit ang patalim,
na siyang malupit na ginawa ni Pacho. Ngunit ang pangalawa ay mas nakakakilabot, mas mabagal, at mas nakakadurog ng kaluluwa. Ito ay ang pagkitil sa kanyang dangal. At ito eksakto ang sabay-sabay na ginawa ng media, ng publiko, at ng mga pulis sa alaala ng isang bayaning 15 taong gulang, habang nakaburol ang malamig na bangkay ni Siu. Habang ang kanyang ina ay walang tigil sa payakap sa kanyang kabaong at ang kanyang ama ay tulala sa kawalan. Nagsimulang umikot ang mga balita sa buong bansa, ngunit ang kwentong inilabas ay malayong-malayo sa katotohanan. Walang binanggit tungkol sa isang matapang na binatilyo na tumakbo ng walang pag-aalinlangan upang iligtas ang kanyang nobya mula sa isang kriminal na nasa ilalim ng probation. Walang balita tungkol sa kapabayaan ng mga pulis na nagpakawala kay Pacho noong umaga. Ang laman ng mga headline ay mga malisyosong kwento na nagpapababa sa pagkatao ng mga biktima. Isinulat ng mga mamahayag na may mga kabataang nag-away-away sa loob ng motel, na ang mga batang ito ay mga basagulero at mga tambay na palaging pumapasok sa mga noong lugar upang gumawa ng hindi maganda. Ipinahiwatig ng mga balita na pumasok sila sa motel mula sa likurang pinto upang magtago kahit na malinaw na ipinapakita sa mga security camera na dumaan sila sa harap at naglakad patungo sa kanilang sariling kapahamakan dahil sa pananakot ng isang matanda. Dahil sa mga iresponsableng balitang ito, nag-apoy ang panghuhusgang publiko. Ang mga pahinang balita sa internet ay napuno ng mga komentong parang lason na unti-unting pumapatay muli sa pamilya ni Siu. Nabasa ng ina ni Siu ang makomentong ng mga taong hindi man lang nila kilala. Kasalanan ng mga magulang iyan, hindi marunong mapalaki ng anak. Sabing isa, kung hindi sila pumunta sa motel, hindi sila mamamatay, buti nga sa kanila, dagdag pang iba. Mga malalandi kasi kahit ang babata pa, matapang na husgang isang estranghero. Bawat salita ay parang libo-libong karayom na ibinabaon sa pusong managluluksa. Sinubukan ng ina ni Siu na ipagtanggol ang kanyang anak. Gumamit siya ng sarili niyang account, sumagot sa mga komento, nagmakaawa, at umiyak sa harap ng keyboard. Ako po ang ina ng biktima. Mabait po ang anak ko. Pakiusap, huwag niyo po siyang husgahan. Iniligtas niya lang ang kaibigan niya. Ngunit ang kanyang nag-iisang boses ay nalunod sa ingayng libo-libong taong mas gustong maniwala sa masamang kwento kaysa sa malungkot na katotohanan. Hiningan pa siya na ebidensya na mga taong walang alam kundi ang mangutya. Sa gitnang lahat ng ito, nasaan ang mga pulis? Nasaan ang mga taong may hawak ng totoong ulat? Sila ang may kapangyarihan upang linawin ang lahat. Isang simpleng press conference lamang. Isang simpleng paharap sa media upang sabihing, hindi totoo ang makumakalat na balita. Ang mga batang ito ay biktimang pananakot at pumasok sila sa motel upang iligtas ang isa't isa. Ngunit pinilingang kapulisan ang isang nakakabinging katahimikan. Bakit? Dahil pabor sa kanila ang galit ng publiko sa mga bata. Hanggat ang mga tao ay abala sa paninisi sa mga biktima bilang mga kabataang naligaw ng landas, walang magtatanong tungkol sa tunay na pagkukulang ng sistema. Walang magtatanong kung bakit pinakawalan si Pacho. Walang magtatanong kung bakit hindi sinira ang pinto ng kwarto 307. Ang paninisi sa biktima ang pinakamabisang pananggalang ng mapulis upang maiwasan ang investigasyon sa kanilang sariling kapabayaan. Idineklara nilang sarado na ang kaso dahil patay na ang suspek. Wala na raw silang balak na maglabas ng anumang paglilinaw. Hindi makapapaya ang ama ni Siu. Bumalik siya sa istasyon ng pulisya, punong galit at hinakpis. Hinarap niya ang maimbestigador. Pakiusap, linisin ninyo ang pangalan ng anak ko. Ipagtanggol ninyo siya sa publiko dahil kayo ang nakakaalam ng totoo. Ngunit ang tanging isinagot sa kanya nga pulis ay, wala na kaming magagawa diyan. Tapos na ang kaso, at wala kaming obligasyon na makialam sa kung ano ang isinusulat ng mga balita. Para sa pamilya, gumuho ang mundo sa ikalawang pagkakataon. Naisip nila na kung sino pa ang dapat magbigay ng katarungan. Sila pa ang unang nahugas ng kamay. Napagtanto nila na sa bansang ito, kapag ikaw ay isang ordinaryong mamamayan na nabiktima ng krimen, hindi lang ang kriminal ang kalaban mo rin ang sistemang mas pinipiling protektahan ang sariling imahe kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Dahil sa kawalan ng aksyon gobyerno at patuloy na pagwasak sa alaala ni Siu, gumawang isang matapang na hakbang ang pamilya. Nagsampa silang kaso laban sa mismong estado, isang kaso ng kapabayaan at pahingi ng danyos. Hindi nila ito ginagawa para sa pera. Walang anumang halaga sa mundong ito ang makakapagbalik sa matamis na ngiting ang kanilang anak.
Ginagawa nila ito dahil ito na lamang ang nag-isang paraan upang piliting buksan ng korte ang madokumento. Ito na lamang ang natitirang entablado kung saan malalaman ng buong mundo na ang kanilang anak ay hindi isang basagulero, kundi isang tunay na bayani na nagbuwis ng buhay para sa pag-ibig at pagkakaibigan. Sa kabilang banda, ang manakaligtas na kaibigan ni Sue ay patuloy na binabangungot ng nakaraan. Si Bella na iniligtas niya ay nabubuhay sa araw-araw na may mabigat na pakiramdam ng konsensya. Isinulat ng kanyang magkaklase sa isang liham para kay Sue, "Ikaw ang nagpapasaya sa amin, ngayon na wala ka na, paano pa kami tatawa?" Si Sue ang nagturo sa kanila kung paano maging mabuting kaibigan, kung paano tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Ngunit ang mismong kabutihang iyon ang nagdala sa kanya sa kamatayan, nang hihinayang ang kanyang ina. Minsan ay napapaisip siya, sana pala hindi ko nalang itinuro sa kanya ang maging mabait at matulungin, sana naging makasarili na lang siya, baka sakaling buhay pa siya hanggang ngayon. Isang napakasakit na pagsisisi mula sa isang inang na pilitang magbago ang pananaw dahil sa kalupitan ng mundo. Ang kwento ng kwarto 307 ay hindi lamang kwento ng isang pagpatay. Ito ay isang salamin na nagpapakita ang lahat ng bulok na partang ang ating lipunan. Isang batas na bulag at malambot sa mga tunay na kriminal. Isang hanay ng kapulisan na mas inuuna ang pagtatakip ng pagkakamali kaysa sa pagliligtas ng buhay. Isang media na uhaw sa atensyon at handang sirain ang reputasyon ng mga patay. At isang publiko na napakabilis manghusga gamit ang kanilang manga keyboard nang hindi inaalam ang buong kwento. Hanggang ngayon, patuloy ang laban ng pamilya ni Sue sa korte. Patuloy silang nakahanap ng kasagutan mula sa mga taong nabingi-bingihan nung mga oras na kailangan nila ng saklolo. At habang patuloy na umiikot ang mundo at naghihintay ang marami sa susunod na balitang krimen, isang mabigat na katanungan ang naiwan para sa ating lahat. Kung ang mga halimaw ay malayang nakakalakad dahil mismong ang mga batas at autoridad na dapat magbantay ay nagbubulag-bulagan at nagpapabaya, sino ang inyong tatawagan kapag ang inyong anak naman ang nakulong sa loob ng kwarto 307?